Naglalakad ako sa isang madilim na parke. Mas matindi ang kaba ng puso ko ngayon kaysa noong nakaraan. Nagpatuloy ako sa paglalakad at dinala ko ng aking paa sa itapat ng isang punong akasya. 12:00 na noon ng gabi, pero nagawa kong maglakad-lakad. Napakatahimik ng lugar. Parang ang lamig ng hangin ang bumalat sa aking nanginginig na katawan. Sinilip ko isa-isa yung kada gilid ng punong ito. Pero tila may nagtulak sa akin na magpatuloy sa paglilibot. Kaya naman umikot ako, sapagkat ang laki ng puno, naabutan ako ng kalahating minuto sa kakaikat. Huminto ako sa may tapat ng isang makapal na bulaklak. Madilim ang paligid, pero makikita pa rin ang preskong pulang rosas na itinusok sa may lupa ng bago pang hukay. Nagtaka ako, bakit may hukay dito? At bakit may bulaklak? Malayo naman ang simenteryo. Sa aking kuryosidad, hinukay ko ito ng hinukay at nakita ko dito may kabaong. Hindi masyadong malalim ang libingan nito. Lumakas ang kabog ng puso ko nung binuksan ito. Pawis na pawis yung babae, kaya dali-dali ko itong binuhat palabas. Ginawa kong pinulsuhan at may mahina pa itong bulso, ngunit di na humihinga. Kaya minadali kong ginawa ang paunang lunas. Maya-maya pa'y nagising siya ng humahangos. Mabuti na lang at may dala akong tubig kaya napainom ko siya at siya ay umupo. Tinanong niya kung anong lugar ito. Anong lugar ito? Sabi nita. Ito ang Baryo Kalibingan, sagot ko. Saglit pa'y natigilan ako. Paano di ko namalayan na Kalibingan ang pangalan nito? Kaya nilibing ang babaeng ito. Salamat at nailigtas mo ako. Pasalamat nito sa akin. Walang anuman. Sagot ko dito. Maya-maya pa'y tinitigan niya ako. Magatagal ka na ba dito, Binibini? Natigilan ako sa kanyang tanong. Hindi po. Katunayan ay baguhan lang ako. Diyan lang po ako nag-i-stay. Ang sagot ko. Lisanin mo na ang lugar na ito, Binibini. Sumama ka sa akin. Sabi niyang ikinakaba ko. Bakit po? Dagli ang tanong ko. Maraming inilibing dito na buhay, kaya pinanlangalan na itong Baryong Kalibingan. Dito sa akasyang ito, maraming buhay ang nasawi. Mas lalo akong nilalamig sa sinabi ng babae. Kaya napasama na lang ako sa kanya. Iha, tara na. Ang sabi ng babae na agad naman akong umuo. Makalipas ang ilang oras sa paglalakad, napagod ako at sinabi ko sa alin na magpahinga muna kami. Agad naman itong pumayag. May isang waiting shed na malapit doon at kami ay nagpahinga. May ilaw naman doon galing sa isang street light. Umupo kami at may nakita kaming missing person na nakadikit sa wall. Agad namin itong tinignan. Nabura na sa katagalan ang itsura ng isang babae, pero naklaro pa rin at maamo ang kanyang mukha. Parang ikaw naman ata yan, Iha, sabi ng babae sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko din maalala kung sino ako. Hindi ko din alam kung saan ako nanggaling. Malayo po yun, ate. Ang nanginginig kong sagot. Ano po pala ang pangalan mo? Direkta nitong tanong. Di ko po alam ang sagot ko. Paanong hindi mo alam? May amnesia ka ba? Dagdag na tanong niya. Ewan, hindi ko matandaan. Sumakit ang ulo ko nung time na yun. Baka isa ka ding biktima nila at natulungan din ng mabuting puso. Ang sabi ng ale, kaya naman natahimik ako. Hindi pa rin tumigil ang sakit ng ulo ko. Maya-maya pa'y biglang bumalik ang nakaraan. Bitawan niyo ako. Ang sigaw ko sa isip. Tumahimik ka. Ang sigaw ng lalaki. Napasigaw na lang ako at agad naman ang babaeng tumayo at hinila ako palayo. Isa itong ilusyon. Lumayo tayo sa lugar na ito at baka babalik na naman sila. Baka tayo na namang dalawa ang ibaon ulit dito sa lupa. Sigaw ng ali. Nagpupumiglas ako sa kamay nito, ngunit malakas siya at nadala ako. Hindi ko maintindihan ang ulo ko. Biglang sumakit na para bang may ibig ipahiwatig. Pero teka lang, sino ba talaga ako? Bakit di ko matanda ng pangalan ko? Pumara tayo sa sasakyan na paparating. Sigaw ng babae sa akin. Para, sigaw niya at agad namang huminto ang sasakyan. Salamat at pampasahero ito. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta ang gusto lang namin ay makalis sa lugar na iyon. Alis saan po tayo pupunta? Tanong ko. Sa bahay namin.
Malaki ang bahay namin. Napadaan lang ako doon sa may akasya. Naku-curious lang ako kaya naman pumunta ako. Bigla lang may dumukot sa akin at biglang inilibig doon. Ang salaysay ng Ali. Mga walang galang na po. Ano po bang pangalan mo? Ang tanong ko sa kanya. Ako si Elena, taga-kabilang bayan. Ang sagot nito. Ganun ba? Salamat po, Aling Elena. Walang anuman, ang sagot naman niya. Lumipas ang ilang oras ng aming biyahe at narating na namin ang bahay nila. Ang ganda ng bahay niya. Pasok ka iya, ang sabi ni Aling Elena. Sige po, salamat. Tagun ko dito at pumasok na nga. Marami akong damit dyan para sa panahon. Huwag kang mahiyang suotin iyan, ang sabi ng Ali. Salamat po at mabait po kayo. Pagpapasalamat ko ulit dito. Walang anuman, ikaw talaga, ang bait mong bata. Inalalaya niya akong makaupo sa malambot niyang sopa. Tara na, handa na ang dining table. Kakain na tayo at mukhang gutom ka na. Pag-aaya niya sa akin kaya ako'y napatayo. Dulot na rin sa gutom at sinugod na namin ang lamesa. Malawak ang kanilang dining area. Maganda ang dekorasyon. Maraming nakahain sa mesa at parang ang lahat ng pagkain ay masasarap. Kumain ako ng kumain hanggang sa mabusog ako. Uminom ako ng tubig at niyaya akong umupo sa salas. Doon na nagsalita si Aling Emma. Nawalan din ako ng anak. Kung nabubuhay siya siguro kasing edad mo na. Biglang nagulat ako sa kanyang sinabi. Pinakita niya sa akin ang litrato at doon sumakit ang ulo ko. Aray, ang sakit. Sigaw ko sa pamimilipit ng sakit ng ulo ko. Tinulungan ako ni Aling Elena at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nakahiga ako sa pamilyar na kwarto. Parang matagal na akong nanirahan dito. Pumasok si Aling Elena. Bakit ka nakatulala? Ang tanong nito. Parang pamilyar sa akin ang kwarto na to. Parang matagal na akong naninirahan dito. Ang sabi ko at natigilan siya. Kwarto ito ng anak ko. Tanging wika niya. Sorry pero di ko din alam kung bakit pamilyar sa akin. Pwede bang makita ulit ang larawan niya? Pakiusap ko. Kinuha niya ang larawan. Natigilan ako. Bakit ako yan? Napasigaw ako. Ikaw yan? Tanong ni Aling Elena. Naalala ko na. Ilang larawan ay kuha ng aking ama nung pupuntahan niya ang aking ina para magkita kami. Salaysay ko at napaluha siya. Niyakap niya ako. Ako ang iyong ina. Bulong niya at doon na kami nag-iyakan. Alam mo ba kung bakit napadpad ako sa lugar na yun? Hinahanap pa rin kita kahit malabong makita kitang muli. Ngunit bigla na lamang nila akong pinalo sa ulo at doon na nga ako nahimatay. Mabuti at tinulungan mo ako, anak, dagdag niya. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nasaan na si ama? Tanong ko at biglang natigilan. Kasama ko siya nung hinanap ka namin. Ngunit sa kasamaang palad ay binaril ang tatay mo. Hindi ko siya natulungan dahil pinalo din ang ulo ko. Salaysay ni Nanay Elena. Malabo na natin siyang mahanap na eh. Tanong ko. Oo, malabo na anak. Hayaan mo ipagdasal na lang natin siya. Ang sagot